Yeah. Pinaka heat sink. Oh, promise stock. Yo guys, ang lakas na naman ng ulan. Yo, good days mga papa. So ngayong araw, samahan niyo ulit ako dahil meron na naman tayong bagong vlog. So sa video na to guys, magpapakapit tayo ng front shock. Papakita ko sa inyo, ngayon papunta tayo kala Edwin. Papakita ko sa inyo kung paano yung magic glow na tinatawag. Alright, nandito na tayo. Wala, Edwin sa Street Stana. Let's go. So ito pala guys yung front shock natin at yan yung itsura niya ngayon. Ganyan siya kababa. Ayan, natanggal na guys yung caliper. Ayan, syempre tatanggalin muna yung ano. Tatanggalin muna yung front tire. Marami kasi nagtatanong kung ilang drop, ilang inches, ano yung mga nakalagay. Mostly naman yun. Halimbawa, maglalagay ka ng lowering spring. May mga nabibili naman na nun. Halimbawa, 2 inches. Kung anong ilalagay mo na spring, na lowering spring, yun yung magiging drop niya. Halimbawa, nakabili ka ng 2 inch. Magiging 2 inch drop ka. Pero kasi ako, depende. Ginagawa ko na lang kasi ng sarili. Kasi depende sa trip ng may-ari or kung anong tindig yung gusto namin palabasin. Ako na yung gumagawa ng gano'ng kalaking spring. So, yun. Tapos tamang langis, tamang sukat ng langis. Pero syempre, mga ganon, secret na yan. Pero, yun lang naman yan. Tuwing kailan ba dapat nagpapa-repack? Pag ano, siyempre, depende rin kasi yan sa kunat ng langis eh. May mga fork oil kasi na saglit lang, sobrang labnaw na. Ang epekto nun is masyado na malambot yung shock. Minsan nagbo-bottom ano na siya, tumatama na siya. Yun, saka medyo matagal naman ang buhay kung maingat din ang nagdadrive. Pero syempre kung halimbawa naka-scooter tayo ganyan, mas gagawin mo siyang ang driving skill mo pan dirt bike. Yari. Wala rin talaga, durog na durog yung shock. Mapapansin niyo kay Papa, maikli talaga siya. Ibig sabihin, mas malaki yung spring or mas mahaba yung spring na nasa loob. Kung anong nilagay doon sa loob, yun yung ibababa dito. Yun lang naman yung sistema niya. So guys, kaya pala tinatanggal yung mga internals niya kasi ang gagamitin pa din na internals is yung dito sa stock. Kasi outer tube lang naman yung papalitan eh. Yung inner tube, yung sa stock pa din, saka yung mga nasa loob. Promise stock. Ito lang yan, dati yung stock. So, naglagay din tayo ng spring yan. Yun lang naman yun. Siyempre, kung anong hinaba na ito, yun yung ibinaba nung lowered natin. Tsaka importante din pala sa ganito is yung malinis.
Kasi pag may mga buha-buhangin o kaya kung ano-anong mahalo dun sa shock, baka mag-cause pa ng paggasgas sa inner tube. Ayan, tapos na yun sa pangalawang shock. Kung ano lang naman yung ginawa doon. Kita mo kung gaano katigas yun. Diba? Ito siya. Medyo disente. Nadudukot ko pa siya ng disente. Pero hindi natin masabi talaga katulad niya. No? Kaya hindi na siya perfect circle. Yung iba, importante, no? oo, siyempre. Nonsense lahat itong ginawa natin pag tumagas. Hindi ulit. Uulit talaga. Oo. Lalo si Magic Lowered, masela na, mababa na siya. So maliit na lang yung travel niya. Kung nagtagas tayo, wala tayong mahabang panahon para matiis yun eh. Kasi maikli na yung travel. Ibig sabihin, uuntog na siya agad. Lalambot na siya. Hydraulic yan eh. Lalo si Giorno, no? Advisable talaga yung Magic Load. Mm-hmm. Kasi napaka-taas ng seat. Oo. Kagandahan lang din talaga nung siguro kung matangkad ka, Ayan, pwede. sabi. Siyempre, yung matataas na shock, iba rin yung comfortability nun, siyempre, di ba? Siyempre, yun nga, hindi tayo ordinary. Doon tayo sa sa ibang way. Sa cleaning na tayo. Ito, pinaka-isa sa mga importanteng process. Kailangan malinis. Yan natin. Ingat-ingat, maulan. Ayun, siyempre, bago mo buuhin, tanggal mo yung mga kalawang niya, do-double check mo yung inner tube kung wala ba siyang tama. Kasi may mga nangyayari minsan, halimbawa, yung mga ibang owner na medyo tamad maglinis. May mga nangyayari kasi na inner tube, pumuputok yung coat niya. So parang nagkakaroon siya ng mga chip. Doon dadaan yung langis. So kahit bago yung oil seal nyo, wala. Tatagas at tatagas lang. Na-advise ko sa mga tropa, ngayon lalo maulan. So syempre, pagtapos gamitin, idaan nyo lang sa mga bendo-bendo. Baga, pusit-sitan nyo lang yung mga shock nyo. Mahalaga yung inner tube. Ganon din sa likod, syempre. Yun lang naman yan eh. Yun lang naman yung buhay niya. Number 1 na totodas dyan yung buhangin. Ayun, isa pa yun. Yun. Pag nag-stack yun, syempre kakaskas na lang siya nagkakaskas. Doon naman sira yung inner tube. Meron kasi ng mga may mga tao na mas trip nila yung parang stack yung, di ba? Kumbaga hindi sila masyado nakatingin sa fit, pero gusto nilang maabot yung motor na maayos, syempre upuan. Yung tsaka kung medyo, halimbawa, bago ka sa pagmamotor, wala pa masyadong kilala, somewhere na gumagawa ng ganito, upuan na, syempre. Marami naman mga aftermarket, mga flat seat. Syempre, asahan nyo, medyo hindi siya ganun kakomportable ng stock. Pero naman gusto yung komportable yung pag-upo nila, pero gusto nilang bumaba. Siyempre, shock na ang ginagalaw. Additional na rin din yung tindig. Depende sa preference talaga. Mm-hmm. Pero kung para sa'yo, mas uunahin mo talaga seat. Sabay. Sabay. Oo, sabay. Para abot mo na, tumindig pa, di ba? Parang sabay mo na. Yun eh. Kasi naaabot mo na siya. Kakapi ka, tititigan mo yung motor mo. Parang ang taas pa. Siguro para mas maganda pag nakadikit yung tapalodo. Ganun. Pero siyempre overall, depende pa rin talaga sa Kaya. Front shock. Oo. Itong mga aftermarket na front shock. Meron mga siya kasi na minsan nakatutok talaga sila sa performance. Minsan kahit sa looks lang. Gaya ng halimbawa mga mumuray na siya sa Shopee, ganyan halimbawa.
Baka diba, syempre, gwapo yung panlabas, ganyan. Pero pagdating sa performance, dun medyo tagilid. Pero, mga ibang mekaniko, halimbawa, gaya natin, meron naman tayong mga diskarte dyan para, halimbawa, gumanda yung performance siya. Ito paano? May mga imo-modified sa dumping rod, mga ganyan. Siyempre, papalitan ng port oil, ganun. Iba pa rin talaga yung performance ng halimbawa mga medyo pricey na shock. Siyempre, iba rin yun. Pero ba't kaya ako yung mga, for example, yung mga kamuy, o dahil na ikaw, yung mapaligay mo, Ah. outer tube lang yung binibenta nila, hindi sila nagbibenta ng inner tube. Oo. Bakit kaya? So, palagay ko siguro, nakafocus din sa looks. At saka, dyan napapasok yung diskarte ng bubuo. Yung bubuo ng shock. Kung paano niya mapapalabas yung magandang performance. Pero kung mga stock height, usually, lahat naman ng mga mekaniko alam na yun. Dumedepende na lang sa ganda ng langis. Ayan. Sa sukat ng langis. Pero pag ganito magic lowered, medyo mas marami na siyang puntos. Mas marami ka nang kailangan pansyahin. Lalo't mababa. Siyempre, kahit mababa siya, ang target natin, magkaroon pa rin siya ng magandang play kahit paano. Hindi siya sumasagad. Pero obligado tayo magtigas ng bahagya. Siyempre, para kaya niya saluhin yung shock kahit malubak ka ba ng biglaan. Yun naman yung trabaho niya eh. Kailangan, nagagawa niya pa rin. Yo guys, ang lakas na naman ng ulan. Hindi na tumigil. Hanggang sana wala na sa weekend. Baka 2 weekend pa tong ganito klaseng ulan. Hirap kasi pag naulan, di makalabas yung tao. Dami nakakancel na lakad. 26 release, bagong-bago to. Fishbone, tsaka leaf. Ayan. Tignan natin mamaya kung anong mangyayari pag nilagay yan. Washer niya at oil seal. Washer at Maganda mahalaga to, pantay yung lapat niya. So ito, base sa sukat ko, sakto yung 32 na socket. Yan. Hindi ma-worn out yung oil seal mo. Tsaka, hindi sasabit sa outer. Mga saktong-sakto siya. Sukpok lang yan. Siyempre, check kung pantay. Dahan-dahan lang. Kasi pag biniglaan nyo, baka hindi pantay yung oil seal. Dudukot ka ulit. Pag dukot mo, pwede mong ma-damage. O yan, okay na. Lagay mo yung clip. Lambot lang yan, kinakamay lang naman yan. Yan. Sakto siya dun sa kanal. Yan, so kung wala to, possible, sumagad ka at medyo lalayo ka dito sa clip. Siyempre, pampadulas at dasil. Kamay lang. Pa. Pampadulas ulit. Na, okay na. Na-transfer mo na yung mga internals mo sa bago mong outer tube. Baka ma-damage mo tong oil seal, which is siya yung naghaharang sa langis na makalabas. Diba? Kung magkakaroon dito ng damage, hindi na siya magsi-0-0 o possible, magkaroon ka talaga ng tagas. O yan. Yan. Kamay muna. Tansya. Dito pa lang naman, medyo madidistinguish mo na yan kung baliko ka. So, tama marurunong pumalo or kahit sarili mo lang naman. Dito na. Medyo umusog ka lang ng konti. Mapalo ka dito. Kung yun yung hinahabol mo. Yan. Pag medyo lumubog ka na ng pantay, yun na yung time na medyo magbibigay ka na ng kaunting puwersa. Tapos mag-iiba yung tunog yan, mararamdaman mo yan sa kamay mo, sa tunog. Pag na-reach mo na yung pinaka
stopper niya. Kumbaga, hihinto naman niya sa pagbaba. Yun na. Lumabas na yung kanal niya. So, yun yung magpapaano dito. Kamay lang, kamay. Same process. Madulas. Dust seal. Pak. Mapadulas konti. Para smooth yung pasok ng ating inner tube. Yan. Para siya. Ubuhin natin. Yan, ayos na guys. Nakalagay na yung Ronsa. Please, pa-explain nga ako konti. Yung ginawa mo. Yun lang. So, from stock outer tube, lahat ng internals nilipat lang natin. Siyempre, ito kay Papa, medyo kabisado ko naman na yung taste niya. So, kinopya ko lang din yung dati nang wala nang masyadong nagagamit ko rin naman tong motor. Kumbaga, yun lang, talagang lipat lang. Same sukat ng langis, same viscosity, same internals. Yun. Tube lang talaga ito. Tube lang. Halimbawa, napansin nyo na medyo ganyan yung estado ng mga tornilyo. It means galing siyang puwersa. Pupukin nyo lang. Okay lang yan. Para at least bumalik sa dating form. Tapos kung matigas man siya, malesen yung tension niya. Pag pinupukpok. Hindi naman niya nakakagasgas. At least bumabalik sa dating hulma. Once na ilagay mo na yung bagong tools mo ulit, na siya? Baga 0-0, sukat na sukat. Pukpok lang konti para sure. Bumaon. Barilin. Smooth. Once kasi na sumablay yan, kumabyos yan, wala na, bilog na. Palo with love lang. Yan, hindi nyo matanggal, balik nyo lang. Balik nyo lang konti. Yan. Pwede hindi naman pukpukin, pero para sure. Kasi mararamdaman nyo naman yan pag pukpok nyo talaga lumulubog siya. So, nayayakap nyo nang maayos yung tornilyo. Pag kinamay mo siya, kahit sa persa-persay mo siya, hindi talaga siya lumulubog. Pag binigyan mo siya ng konting palo, yung lulubog. Tanggal na dito kasi medyo makapit. Hindi na damage yung tornilyo. Kabit natin tong kamoy na T-drive. Yung kasi kayo niya gumagalaw, normal yan, normal sa floating disc yan. Yan. Tunog na nga yan. Tunog na ang sosyal. Ayun yung binabayaran dyan? Ayun yung binabayaran dyan. Ayos ah. Doon ba may tumutunog ba dyan sa isa? Wala. Wala. Wala pa. Pero soon, overuse, magkakaroon yan. Pero normal lang yan. Pero ito talaga, yan talaga ang Oo, purpose meron na niya. siya. Tagal ko ng grip yan. Kaya lang parang nagtitipin ako. Kamay nyo lang muna. Kung papasok lahat. Para at least magagalaw-galaw nyo pa siya. Unlike pag nag-skip agad kayo nung isa. Hindi na ma-adjust. Oo, medyo mahihirapan ka. Pero sa mga gantong brand kasi, talagang perfect na yan eh. Yung mga ibig sabihin ba, quiz yung mga logo niya?
Ito yung parang pinaka ano niya, heat sink. Siyempre, long run, sobrang init niyan. Hand-tight lang, oo. Yung hand-tight na medyo mapapangiwi ka ng konti, siyempre. Mahirap din maluwagan, lalo braking system yan. Pero kung gusto nyo sure na sure, mag-tread lock kayo. Ang ano lang doon, minsan sobrang dikit, hirap na mamatanggal. Lalo yan pag eto, nakalubog siya. Medyo challenging ang pagtanggal yan. Kasi pwede mong ma-damage yung mismong disc. Yung mga disc cutter alam na ng mga ibang tropa yan na mekaniko. Masyado ko isa, tatanggalin ka natin. Kanya yan, ang hirap lang ako. Kulang ba? Kailangan spacer? Washer lang? Kasha? Maluwag. Maluwag? Mga ilan yan? Tig-dalawang magkabila? Mga tag 2 mm, mga ganun. Tansya ko lang. Sabi ko na natin yung papalot. Alright. So guys, ito na nga pala yung disc natin na nakabit. Fishbone lip type ang tawag dito, T-drive. Okay naman, napakaganda. Ay. Mga 5 mm. Ano yung boys? Okay, sige. Gagi. Halaga naman. Okay na rin. Sakto lang yung nilagay natin. Sheesh! Wapo rin talaga. Ay, ang bracket pala na kailangan dito is Kamui. Yun talaga ang para dito talaga to sa ano na to, sa shock. Kasi kapatid niya tong 7 speed na to ni Kamui. So, yung mga brackets niya, yun talaga yung fit sa kanya. Pati RSB ata, ganito rin. Mabait naman. Kumagat. So yun, minsan pag mga ganyan, lalo sa mga vulcanizing, halimbawa papapalit kayo ng gulong. Minsan kasi hindi nila alam yung ganito na kailangan mo palang luwagan yung mga ito para at least kahit pa paano makagalaw yung disc mo, may pasok mo ito ng maayos, magkaroon siya ng space, yan, di ba, smooth lang siya. Pero kasi once na sinikipan nyo na yan, pipilit nyo itong ipasok, medyo problema yan, pwede sumabit sa mag-smooth. So yun lang, baka minsan makita nyo yung vulcanizer, nahihirapan, baka hindi nila mapasok, hindi nila medyo familiar sa mga gantong modification na. Advice nyo na luwagan lang, para at least gumalaw, makalayo. So pag lumayo ng konti,
makakapasok yung caliper nyo na maayos. Na hindi mapipersa na possible tumama rito sa ano natin, sa mags. Dalawang magagastusan doon ko so caliper. Yung caliper tsaka mags. Sa paggagawa na ito, double check nyo muna bago nyo itry pa ikutin talaga. Kasi minsan, naglagay kayo ng mga bolts, may mga tendency kasing mahaba yan minsan. Pag ikot nyo, kung anong tamaan ng tornilyo, madadamage. Sure bulin nyo muna. Siyempre lalo pag, ano na, Lalo pag tumatakbo, no? pag tumatakbo, ubos yan. Wala siyang maging sabit. Yan. Ito, so far okay naman. Wala masyado naging diferensya sa pagpapalit. Medyo magkalapit sila ng mga width tsaka mga height ng mga bagay-bagay. Wala naman siya sinasabitan or else. Kaya sipan. Maganda kung alternate. Left, right, up, down, up, down. Para at least maganda yung lapat. Okay naman. Yan, So yung narinig nyo sa pad lang yan. sa pad. Sa pads lang. Kasi hindi pantay. So iba yung kain na ito. Kumbaga ang kinopya niya na is yung dito. Yung nakain niya dito. Pero kung mapapansin nyo yung free wheel, maganda. Tsaka yung disc itself, okay siya. Kasi merong mga ano, kahit napantay yung pagkakalagay mo ng disc, talagang nagwawabol, gumigewang talaga eh. So para ito okay. Okay to sila mo. Yung iba mapapansin nyo, umaalon-alon. Kahit anong pantay nyo na umaalon-alon. Hindi siya perfect circle. Pero ito okay to. Ba't ano kayang cost ng tools? Ba't umahalo? Pag mamanufactured, tutok nyo lang, baba ng konti, pihitin. Tak, check. Yo. Kumalab yung tensiometer. Kasi from dito kanina, di ba, medyo may copy siya. Pero, okay, yung preview natin. Pwede lang i-show. Ayos, ganda. Next week pa yan hihinto. Kailangan na lang maging mag-partner yan. Kailangan na lang nila maging mag-best friend para at least mawala yung ganung tunog. Lumapat siya. Ano ba yung tutulog pag may Bigla-bigla ang friend. doon siya talaga Tapos baka ma-weirdohan kayo guys minsan. Kapag preno nyo, akala nyo may tama yung ball race nyo. Pero double check nyo lang din to. Mostly pag mga floating, ganun na nangyayari. Ang feeling nila is, syempre, naka-engage na yung caliper mo. Tapos gagalaw to. Kumbaga parang ang feeling nila parang sira yung ball race nila kasi umaabante. Pero ito lang talaga yun. Kumbaga, dahil sa play pa siya. Oo, kasi minsan nakapreno ka, aabante siya ng bahagya. Kasi isipin mo ma-hold niya to. Kasi ito gagalaw pa. Oo. Diba? Kasi nyo ba? Normal yan sa mga floating disc. Huwag kayo mag-alala dyan. Yung kinalabasan at finished product or yung pinaka final output ng pinagawa natin ngayong araw. Ito yung Magic Low and also ito naman yung kamuwi natin na binili natin kanina. Pinalagay na natin. Stop muna natin. Pakita natin itsura. Yan. 20mm na kamuwi tapos front shock na 7-speed. Yun, so guys, abang-abang lang kayo. Bali, ito palang ano natin, bracket, pang ABS to. Ito yung naibigay sa atin ng tumulong sa atin na makakuha nito sa Thailand. So, ang next ko pa dito is yung bolts. Baka bukas pagawa ko yung bolts. And guys, abang lang kayo, no?
para sa final result at saka final look na itong binubuo kong build para sa Honda Giorno natin. Yo. Brakes natin. Ha? Preview sa by brakes. O sige. Check natin yung brakes. Ba? Lakas Bang. Alright. So dito ko natatapusin yung vlog natin ngayong araw. Napailagay natin yung front shock and also yung front disc. Yun, laging tandaan, basta kwentuhan kahit ano, kay Papa Vlog yan. Follow for more. Bye!